Talaygon ng Ginoo nining taknaa nga diin usab kita magapatalingog sa iyang pulong. Challenge usab kaninyo mga batan-on nga diin nining panahon na kinahanglan gyud kini nga mga pagdasig. Ang uluhan sa inyohang activity karon is youth revival. Kinahanglan gyud og revival. Meaning to revive, to encourage again, to energize na usab no sa inyohang pagkinabuhi as a youth kana mga batan-on nga mga anak sa Ginoo. Mo nagiuluhan pud nako ni nga sermon, Youth Arise. Mga batan-on mustand kay karong panahon na kinahanglan gyud mo mustand. Kung maminaw ka sa mga news, Facebook, sa mga social media, subo kayo no, very discouraging kayo ang mga news nga kasagaran mga nagka-commit og crime, mga batan-on, gipanggamit sa mga criminals, sa pagpangawat, mga batan-on, mga youth, mga numero 1 sa drugs, mga batan-on. Bata pa, maay na kayo mangilad. So sad kayo nga news nga atong paminahon. Mga batan-on, bata pa kayo, naghikog. Mga batan-on, grabe na ang pagkalulong sa bisyo. Mga batan-on pa nga babae, sayo pod na nga bisag nag-eskwela pa na nga buntis. Unang kining panahona no, kining atong panahon karon, kinahanglan na gyud mo tindog ang mga batan-on nga mga Kristohanon. Tungod kay ang mga batan-on mao man gyud future sa church. Makita nimo karong panahon na nga normal na gyud no. Normal na ang divorce, normal na kanang mga immoral nga mga activity sa mga batan-on, normal na nga sayo magsugal ang mga bata, dili matinumanon sa ginikanan. Unsa na ka ang ugma? Ugmao po na ang inyong mga anak. Unsa ka ha? Unsa mahitabo 20 years from now? Ang kamo managko na pod og mga mahimo nang dili na mo youth. Ang nag-follow sa inyo ha, ingana man ang ilang namatan nga normal ra man diay na. Normal ra man ang sayo kayo mag-uyab-uyab. Normal man na. So muna ninintak na kinahanglan kayod ang mga batan-on mo tindog. Labi na mga anak sa Ginoo. Take your rightful place in the body of Christ. Meaning, naamoy place sa gingharian. Kamu ang future sa church. Kamu ang musunod. Nini nag-una karon nga mga faithful. Kano sa man day mo mag-faithful? Ugma na, kung dagko na mo, dili. Karon ang time nga makita ang inyong faithfulness. Monang you have to stand, tindog gayod, arise, or revive, mapukaw, ma-awaken na po kita nga karong panahon na delikado kayo kung dili mo mutindog. Ug dili na gyud na mahimong excuse nga moingon ka, bata pa man ko, mao gina kasagaran nga rason. Monang arise, og ang pag-arise, it's hard. It's hard to stand nowadays. Labi na napalibutan na ka sa mga kalibutan nga kung mulahi ka, tawagon ka nga abnormal. Kay normal naman tanan sa ilaha. It's hard to stand nowadays. May tungod yun sa pagkinabuhi nga tinuod nga Kristohanon nga youth. It's hard. Muna ang inyong text is Matthew 16:24-25. Then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. It's hard to stand nowadays. O kinahanglan kini og sacrifice. Mupas-an gyud ta og cross. Mahimo tang faithful nga sumusunod ni Jesus Christ. Kinahanglan gyud ta mo bear og cross. Mo nang what it means to bear the cross, no? Unsay pasabot nga mupas-an tag cross mga young people karong panahon namin. Bata pa gani ko mupas-an ako og cross. Mao gina ang kinahanglan. It needs sacrifice. Kaya nga no, nalayo na kayo ta sa tinuod nga dalan paingon sa pagkatinuod nga youth. Munang what it means to bear the cross, una gayod is start the process for change. Kaya naanad naman talisod na ibago. Kamot kita nga mag-start og change sa atong mga kinabuhi. Og lisod kayo mag-change karong panahon na. Before ta mag-change, kay bao bata kung luwas na bagid ta, no kay ang uban nagdawat-dawat lang kay Jesus Christ kay mga young people na magud mi, gibautismuhan mi. First, kinahanglan nato i-determine kung tinuod ba gid nato na dawat si Jesus Christ
tinuod ba gyud na atong salvation experience. Kay kung di gani na tinuod, di gyud ka change. Kay wala gyud si Jesus Christ nga maka-change sa imuha. Muna importante nga atong tanawon. Ang change nga atong gipangita mag-start within ourselves. Mag-una gyud sa atong kaugalingon ug kana ang pag-usab sa atong kinaiya, si Jesus Christ lang nga nasa sulod ang pwede makahimo na. Kung wala si Jesus Christ sa imuhang kinabuhi, wa pa nimo nadawat as your Lord and Savior nga tinudan na gyud, nga nagrepent gyud ka og na-feel gyud nimo ang salvation, balik og dawat kang Jesus Christ. Mo nang karong panahon na to make a difference, it needs sacrifice to change. Ikaduha, stand for godly principles. Tindog sa mga prinsipyo sa Ginoo. First, you must to know your belief. Kaila ka sa imong gituhuan. Munang mayang people karon mangutana ta sa inyo habi. Maluwas ba mo pinagi sa buhat? Tasang kamot. Ingon yes. Ha? Duha-duha lagi mo. O di mo dili mo sure? Mo na know your belief. Unsa ang Christian nga mga gitawag nato catechism kanang atong belief and practices. Kung dili mo hanas ana, lisod mo stand taliwala sa mga youth sa kalibutan. Know your belief. No mo kinay una. Unsa gituhuan nato mahitungod sa salvation kang sang Jesus Christ. Tao lang ba si Jesus or Ginoo or Trinity? Unsa gituhuan nato mahitungod sa church, unsa ang church? Building ba o people? Mao na mga basic nga principle kinahanglan sure ta diha kay mao na foundation sa atong belief. Mao nang kay babo mo ana kinahanglan gina kayo mga prinsipyo na sa Ginoo. Ikaduha, train yourself to be godly. Meaning train yourself to be godly, it means follow the standard of the scriptures. Gusto ka magkinabuhi nga godly ang prinsipyo, ang standard sa scripture inyong i-follow. Dili ang standard sa kalibutan. Sa inyong pagpili og mga lovers, unsa nga standard inyong gibasihan? Gwapo, taas, tumon, hilumon? Kana pa mga standard ang inyong ina-follow or ang standard sa Ginoo nga nadiya sa Bible? Pagingon nga ang standard sa Ginoo ayaw pagpili og unbeliever, maunay usa ka mga standards nga gipadayag sa scripture nga dili pwede gyud. Kung atong emosyon magpasulabi, wala na ta sa standard sa scripture. Munang stand for godly principles. Follow the standard. Dili ang standard sa tao, dili ang standard sa kalibutan nga okay raman. Kasagaran man naghimo ana, nganong di man ta muuyon ni ana? Ang pangutana, mo ba na ang standard sa Bible? Mo ba na ang giingon sa Bible? Bible kita. Muna importante kayo to make a difference nowadays, you must stand and follow the standards of the Bible. Then lastly, show yourselves as a model. Show yourself as a model. Kung gusto ta karon mo stand to make a difference in this world, be a model. O kinsa atong i-follow ana si Timothy. Young people man ni si Timothy. O gisulatan siya ni Paul, unsa gyud magkinabuhi nga young people. Unang diha sa 1 Timothy 4:12-13 ningon diha, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of the scripture, to preaching and to teaching. Mao ni ang gitudlo ni Paul kang Timothy nga be a model. Kasagaran kayo bisag sa church, gina-look down ang mga youth, no, di ba? Ginakasab-an lang mo sa mga women o sa mga bapmen. Si Timothy dili minimo makasab-an. Kay mismo siya mahimong model sa mga dagko. Mo nang importante kaayo sa inyong pagkinabuhi nga dili kinahanglan pamudako mo para mahimo mong model. Bisag nga anak ka sa youth, pareha kang Timothy, nahimo siyang model sa tanan. Mo nang be an example. Kamo example, modelo nga i-follow. Sa asa dapit nga mahimo tang i-follow? Una, be model in speech. Sa mga pagsulti. Karong panahon na bisag sa inyong mga youth kana mga expression common, dali ra kay mo salo mo practice ana nga mga expression nga makita nimo bisag sa church nadala na siya nga mga expression. Unya nasundog-sundog na mga sinultian nga iya sa kalibutan nga diin na practice nato. Munang matan-aw, musulod ka sa church o mugawas ka sa ato ka sa eskwelahan, pareho ra ang environment, murag walay kalahian, munang walay diferensya. To make a difference, you must be a model diya sa amto mga sinultian. Di ba? Daghan kaayo tay mga sinultian
karong panahon na sa mga batanon nga kamura po'y nahibalo, kamura po'y nasayod anak nga mga term. Manang una gayod, be a model diya sa atong mga sinultian. Be polite, thank you, salamat, respectful, sir, ma'am, no? Karon tawagon na lang sa iyahang pangalan, bisag magulang pa sa inyo ha. Manang be a model in speech. Ikaduha, be a model in life or conduct, no, sa aksyon. Kay makita nimo lahi ra gyud ang aksyon karon sa mga youth kay sa aksyon kaniadto sa mga batanon nga mga karaan. Your conduct pag kinabuhi nga kanang sa aksyon ninyo makita gyud nga right gyud na siya, di gina matawag nga wrong. Daghan karon sa mga ginahimo sa kalibutan nga mga aksyon nga ginakopya pod sa mga Kristiyano. Labi na kining mga social media, no? Kanang mga TikToks, no? Wa nagpasabot nga dili ka mosayaw, kinahanglan dili lang gyud ni siya tanawon nga dili maayo, no? Para kinahanglan sayaw man mo. Pero basta di lang, walay sala diha sa pagsayaw. Pero kung makita na nga murag nagkikis-ikis na nang imong lawas o nag-create na og lain nga pagtanaw sa tao, di na maayo. You know that is wrong. Mo nang in conduct sa aksyon mulahi gyud di kita mapariha sa kalibutan. Wa nagpasabot nga killjoy ang Kristohanon nga youth kundi dili makita ang immorality. Ang moral value sa usa ka Christian gina-maintain ginato mo nang be an example, no, in conduct, in life. Then ikatulo ingon diha, be an example also in love, sa paghigugma. Show love nga pareha sa love ni Jesus Christ. Love nga bisag andam maalkansi, andam magpapildi, andam magsakripisyo, mao kana ang diferensya sa kalibutan nga love, no? Ang love sa kalibutan kay kung naa sila makuha sa imuha. Ang love sa kalibutan based sa emosyon. Ang love ni Jesus walay emosyon, basta siya continue to love bisan pag dili siya gilove. Mao nang show love, ipakita gyud nga lahi ang imong love kay sa love sa kalibutan. Be an example bisan pa mga dagko matingala ana nga love. Then be an example in faith. Lahi gyud ang imong pagtuo kaysa pagtuo sa kalibutan. Labi na gayod sa faith about sa pag-ila sa Ginoo nga He is all powerful, all loving, all knowing God. Ang mga Christian pod pag naay mga kalamidad, moapil-apil pod, maninggit pod, makuyawan, nailinog. Lahi gyud ang atong faith. Kita secure, kita dili mahadlok bisag mga kakuyaw kinasayod kita nga Ginoo gamahanan, ang Ginoo nahigugma kanato. Munang lahi ang atong faith gayod kay sa kalibutan. Ngunang show it nga ikaw nagtuo gid sa Ginoo. Nga bisan pag maalkansi ka, ang Ginoo mulaban sa imuha. Bisan pag daog-daogon ka, di lang ka musukol kay ang Ginoo mulaban sa imuha. Ang Ginoo makig-away sa imuha. That is faith. Ug makita na sa tao, sa ubang tao, moyong sila lahi gid ning bataana ni. Lahi gid ning bataana. Mo nang si Timothy makaingon gid tong mga kaedad niya ngayot, uyawan ni si Timothy. Lahi gid ning bataana ni. Lahi ra gid siya kay sa tuwa because ang iyang faith dili pareha sa ilaha. And lastly, be an example in purity. Ingon diha no sa atong text, in life, in love, in faith, and in purity. Purity. Karong panahon na ang mga youth contaminated, no? Contaminated meaning pareha sa virus nga natakdan, no? Na COVID. Ang symptoms magiubo, gisipon, kalintura. Mao pud na ang nahitabo sa mga youth karong panahon na nga contaminated, no, natakdan. Pareha sa kinabuhi sa mga Israelites kaniadto, lahi gyud ang Israelites, no, lahi gyud ning mga Israelites kaysa mga Canaanites. Pero ganahan sila sa kinabuhi sa mga Canaanites, lindot kay ilang kinabuhi, no? Adito nadala sila. Dili na sila pure Israelites. Mo nang di na sila pure, nakigmix sila o pakasal dito sa lain nga race, mo nang nahimo silang Samaritans, mo nang naay Samaritans. Mistiso na sila, kay di na sila pure. Maupod na sa atong kinabuhi Kristohanon. Ang mga youth sa church, kung ang kinabuhi matakdan, no, mamansahan, tainted by the world, mahimo siyang dili na pure. O pag di na pure, dili na siya makapahimaya sa Ginoo. O nang maintain your purity. Purity gyud sa moral life. Pag kinabuhi nga maayo gyud ang imuhang moral life. Kanang karespetuhan gyud. Live in purity, no? Bisan pa sa atong lawas, live in purity. Kinahanglan limpyo gyud na imong lawas, way hugaw-hugaw diha, no? Kung nay mga tato diha, na hugaw-hugawan nimo na. Hugaw-hugawan nimo og alak, bino, dili na pure, no, ang imong lawas, ang imong body.
nga makahimaya sa Ginoo. Mo nang keep yourself no from being contaminated by the world. Mo na importante kayo nga diin makahimo gid ka nga mo stand as a model bisan pa sa mga dagko nga mahitabo pa nga mga dagko mo respeto kaninyo. Mo nang that is a challenge for today nga diin as a revival sa mga youth karong panahon na stand, arise sa kalibutan nga wala na nagkadimao, sa kalibutan nga puno na sa impurities, no? Kung puno na sa impurities ang kalibutan sa mahitabo, kung ang tubig kanang sa malibago, kung naay gibutang diya nga hilo, ang muinom tanan sa tubig kay dili na pure, mga hilo tanan, maupod na sa atong kinabuhi. Mga hilo tatanan ang inyong generation sunod, mga hilo kung dili mo mutindog. Stand, arise, make a difference. Stand as a Christian nga lahi gyud sa kalibutan, nga lahi sa speech, lahi sa conduct, lahi sa love, lahi sa faith, ug lahi sa iyahang purity. Ug mao kini ang kinabuhi ang gitawag nato nga attractive nga youth. You want to be attractive, di ba? Gusto mo mahimong attractive nga youth? Ingana man ang kinaiya sa youth no magpabilib, mahimong attractive. Mao ni ang mga criteria nga mahimo kang attractive. Nga mahimo kang different, no mahimo kang lahi kaysa kasangarangan lang nga mga youth. Mo na stand, arise and make a difference in this world. Let us pray.